Ay, dito sa video, ipapakita ko kung paano i-upload yung system nyo sa inyong server. Okay, sa screen yung hostinger. Ilagay lang natin yung account nyo. Mabilis lang naman to, saka madali lang siya. After mag-login, ito pala yung email nyo, i-verify nyo. Itong two-factor security kahit wag na. Tapos, meron bang pinadala si hostinger sa email nyo na something, i-verify nyo lahat para hindi magka-problema yung domain nyo. Tara, i-upload din natin. Bali, ito yung hosting. Itong domain, wala na kayong gagawin dyan. Dito na lang tayo sa hosting. Click manage. And then, punta tayo sa file manager. Wait lang. And then, punta tayo sa public. I-delete natin to. Itong default.php, yan kasi yung ito, yung nakikita nyo dito. Pag nire-load nyo, wala na yan. Ngayon, i-upload natin yung code. Para i-upload yon, so ito yung button for upload. And then dito sa file, ito kasi yung source code.database nyo. Punta tayo dito sa code. And then ito yung yung highlight ko, ito yung pinaka source code niya. I-drag nyo lang dito sa file. Yan, nag-upload na yun dyan. Medyo matagal lang siya kasi marami yung file. I-wait nyo lang. Hayaan nyo lang siyang ganun. By the way, sa unang upload lang naman yan ganun. Pero kapag next time, kunyari may i-edit lang kayo, let's say dito sa view, dashboard, i-edit nyo lang yung voting page. Ito na lang yung i-upload nyo next time. Hindi nyo na kailangang i-upload yung buong system para mabilis din yung pag-update nyo. Saka hindi nyo na kailangan mag-intay ng gano'n. Yan. While waiting, punta muna tayo dito. Balik tayo dito sa dashboard nyo kasi i-set up natin yung database. Yan. Database name, database username, and password. So, kahit ano na lang. Voting, yun na din yung username. Ang password lang i-auto-generate na natin. And then, click create. Yan. Dapat i-note nyo din para hindi nyo makalimutan. Ito yung database name. Then, yan din yung username. Tapos, once created ay database, may makikita kayo diyang enter PHP my admin. And then click import, where ini-import na natin yung database. Choose file, hanapin nyo lang kung nasan yung i-locate nyo lang kung nasan yung database nyo. Yan, database. Ito yung database. And then sa baba, may button na import. Ayan, lumabas na yung mga tables, imported na yung database. Ngayon, balik tayo dito. Ayan, makikita nyo naman dito yung current progress. Ilan na yung i-upload pa. And then ito progress bar. So, i-wait lang natin hanggang matapos yung uploading. So, ayan, uploaded na yung source code. Ngayon, i-configure naman natin yung username and password saka yung config URL. Punta tayo sa application, then config.php. Dito, yan, dahil naka PHP code igniter tayo, so kailangan nating ilagay dito yung base URL nya. And then, click save. Control S sa keyboard, pwede yun. Or kaya itong sa upper right, may button dyan na save. And then, ito namang username at database, and ito,
database username and database. Punta tayo diyan, database.php. Ito. Database username saka yung password. Username, database name, saka password. By the way, ang ginawa natin kanina, mag-same na yung database username saka database name para hindi na nakakalito. Saka ito lang yung password. And then save natin, X natin yan. And then ngayon, pwede na nating i-access yung system natin. Mali pala yung nalagay ko sa config URL. It's supposed to be yung domain name nyo. Hanapin, ayan. I-paste lang natin dito. Ayan, error, kuhanin natin to. And then siyang ilalagay natin dito sa loob ng config URL. Click save. Ayan. So, sige. So, dapat magra-run na yun. Pero dahil may error sa code, sige, i-fix lang natin ng mabilis para makita lang natin na working na yung system. Application controller user OpenSSL. So, bali yan, fix na yung error. And then, ito na yung buong process kung paano i-upload yung inyong CodeIgniter system or project sa hostinger na server. So, yun lang. Thank you.